Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 9, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Senate President Francis Cheese Escudero nanumpa na bilang presiding officer ng ikinakasang impeachment proceedings ni VP Sara Duterte. Senator judges nakatakdang manumpa bukas. Sa kabila ng panunumpa, pag-convene ng Senado bilang impeachment trial court, nakabinbin pa rin. Habang Senator Padilla naghain ng resolusyon para ibasura ang impeachment trial. Isang linggo bago ang pasukan, nationwide Brigada Eskwela nagsimula na. Malinis na banyo at sapat na supply ng tubig sa public schools, pinatututukan ni PBBM. PNP Chief Torre, tiniyak ang due process sa gitna ng utos na paramihan ng pag-aresto ng mga kriminal. Sa showbiz, Miss Grand International CJ Opiaza, mainit na sinalubong sa kanyang Grand Homecoming Parade. At Filipino-American Broadway stars Nicole Scherzinger at Darren Criss, wagi sa Tony Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Opisyal nang nanumpa si Senate President Francis Cheese Escudero bilang presiding officer sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nitong Lunes ng gabi nga ay naipit sa matinding debate ang mga senador matapos maghain ng mosyon. Sina Senator Aquilino Pimentel at Riza Ontiveros na agad nang mag-convene ng Senado bilang isang trial court. Ilang beses sinuspindi ang sesyon upang makahanap ng pagkakasundo ang mga mambabatas. Para makausad ang proceedings, nagmosyon si Senator Joel Villanueva na ihiwalay ng Senado ang hakbang ng panunumpa ng presiding officer sa hakbang ng pagko-convene ng impeachment court. I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Samantala, nakatakda namang manumpa bilang senator judges sa impeachment proceedings ang mga senador alas 4 ng hapon bukas ng Martes, June 10. Pero paglilinaw ni Senator Joel Villanueva sa kanyang mosyon, ang oath-taking ay bahagi lang ng pagbuo ng impeachment court, pero hindi pa pag-convene nito na nakatakda naman sa June 11. Una nang naghain ng mosyon ang minority bloc na mag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Base sa mosyon ni Senator Aquilino Pimentel na siyang sinegundahan ni Senator Riza Ontiveros, isinusulong ang agarang pagbubukas ng Senado bilang impeachment court, ang agarang pagsumpa ng Senate President upang maging presiding officer at pagbibigay ng oath sa mga senador na nasa plenaryo. Nais rin nilang isuspindi ang legislative calendar, ilatag na ang calendar ng impeachment trial at simula ng pagbasa ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Sundin po natin ang malinaw na mandato ng saligang batas. Galangin po natin ang taong bayang nagbigay ng tiwala sa atin. At simulan na po natin ang impeachment trial na ito. Dapat ay madali ang dinggin ito at ang paglilitis, sinsero at hindi minamadali. Opisyal namang naghain ng kanyang resolusyon si Senator Robin Padilla na layong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pasado alas 5 ngayong Lunes ng hapon, isinumite ni Senator Padilla ang Senate Resolution 1371. Inihain ito sa kasagsagan ng debate ukol sa mosyon ng minorya na mag-convene na bilang impeachment court. Una nang sinabi ni Padilla na iba ang kanyang bersyon sa gawa ni Senator Bato de la Rosa. Dagdag ni Padilla, hindi anya kinonsulta si VP Sara Duterte patungkol rito.
Nagsagawa naman ng civil society groups ng kilos protesta sa Senado para sa napipintong trial ni Vice President Sara Duterte. Pero giit ni Senate President Francis Escudero, hindi niya pakikinggan ng anumang panawagang madaliin ang proseso kahit pa sinabi ng isang mambabatas na kaya itong tapusin sa loob ng 19 na araw lamang. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sara Duterte! Kundik! 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 Sara now! Yan ang sigaw ng iba't ibang civil society organization sa labas ng Senate compound sa harap ng mga delay sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hirit niya Akbayan Party President Rafaela David kay Senate President Francis Escudero. Well, sa init ng araw ngayon, sana matunaw naman yung puso ni Cheese at makinig sa gusto ng taong bayan kasi overwhelming ang mga Pilipino gustong matuloy yung impeachment trial. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa at tama na ang delay. Batay sa Octa Research Survey noong April 20 hanggang 24, 78% o halos 8 out of 10 Filipinos ang pabor na harapin ng Vice President ang impeachment complaints laban sa kanya. Pero isinantabi ni Escudero ang anumang mga panawagan. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Tinabla rin ni Escudero ang kaliwat ka ng panawagan ng law faculty members ng iba't ibang universidad na agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Nasaan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? Forthwith pa rin naman yung konstitusyon na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Tuloy pa rin anya sa Miyerkules, June 11, ang presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Blanco naman sa anong pagbabago sa schedule si Senador Mig Subiri. The clamor of many of the members of the Senate is to call for a caucus so that we can discuss this, not about the merits of the case. We're not going to discuss manalo ba, panalo ba, may boto ba o hindi. Kasi baka ayan ang ayaw niya na magkaroon na ng parang lutong Macau doon sa caucus. No. Ang tinatanong lang namin, ano bang schedule? Sa panig ni outgoing Senator at Majority Floor Leader Francis Tolentino, kayang matapos sa loob ng 19 days ang impeachment trial kung sisimulan nito sa June 11 at tatapusin hanggang June 30. Pero hindi komporme ang ilang senador dito kabilang si Risa Ontiveros. Wala pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery. Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong ito. Saan ba galing? Saan ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? Nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, forthwith pa? Wala namang nakalagay doon. Commence. Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be forthwith done. Sa payag, sinabi ng defense team ni VP Duterte na nakahanda silang humarap sa impeachment court at ipagtanggol ang bise. Iginit din ng kampo ni Duterte na hindi political tool ang impeachment process para harasin at patahimikin ang isang kalaban sa politika. Sa halip, isa itong constitutional mechanism. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Kontra naman si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa target na June 30 verdict sa impeachment trial ni VP Sara Duterte base sa proposal ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Anya, hindi umano sapat ang 2 araw para ilahad ang ebidensya sa 7 articles of impeachment. Tinawag din niyang pagtatraidor sa kaso ang planong bawasan ng articles sa 2 na lang. Giit ni Gutierrez, kung kailangang umabot sa 20th Congress ang trial, handa ang House panel. Habang nilinaw naman niya na tututukan nila ang paglilitis sa kaso ni Duterte. Handa na ring harapin ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa kabila ng anilay paglabag sa konstitusyon sa mga kasong inihain laban sa kanya. Sa gitna nga ng batikos mula sa ilang legal experts at sektor ng akademya sa pagkaantala ng Senado sa paglilitis, naglabas ng pahayag ang depensa ng pangalawang Pangulo. Ayon sa kampo ni Duterte, hindi dapat gawing sandata ang impeachment para patahimikin ang mga kalaban sa politika. At kung ipagpapatuloy niya ng Senado ang paglilitis, handa naman silang pabulaanan ang mga alegasyon. Matatandaang naiharap na sa Senado ang Articles of Impeachment noong February 5, pero inusog ni Senate President Cheese Escudero ang pagtalakay hanggang June 11 na siyang huling araw ng sesyon ng 19th Congress.
Patuloy na binabantayan ng State Weather Bureau ang low pressure area na nasa mahigit 400 kilometro kanluran ng Bacnotan, La Union, habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Timog Luzon, sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magiging maulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan na posibleng magdulot po ng flash floods at landslides. Asahan naman ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-uulan na maaaring magresulta rin sa biglang pagbaha dito po sa Metro Manila, maging sa Visayas, Bicol at iba pang bahagi ng Central Luzon, sa Mimaropa at Calabarzon. Naasahan naman sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Luzon ang maulap hanggang sa medyo maulan na panahon sa hapon paggabi dahil sa thunderstorms. Samantala, umabot na sa halos 13,000 mga residente sa Bulacan at Zamboanga City ang epektado ngayon ng mga pag-ulan at bahang dala ng low pressure area sa south at southwest monsoon. Ayon sa DSWD, nagpadala na sila ng tulong ng humigit sa 500,000 pisong halaga ng pagkain at non-food items sa mga apektadong residente. Bad news mga ka-A to Z, may dagdag presyo po na sasalubong sa mga motorista ngayong Martes. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 30 sentimos naman ang taas kada litro ng kerosene, habang halos piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Tumaas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, maging ng US-Iran nuclear deal. Nakakaapekto rin sa produksyon sa Canada ang kasalukuyang wildfire doon. At mas malaki sa inaasahan ang nabawas na sa imbak ng krudo sa Amerika. Umaapela si Senator Joel Villanueva sa Kamara na ipadala na sa kanila ang kopya ng ipinasang 200 pesos na panukalang aumento sa sahod ng minimum wage earners sa pribadong sektor. Ayon kay Villanueva, mga pangalan ng makakasama nilang mambabatas sa Bicameral Committee ang ipinadala sa kanila imbis na ang kopya ng House Bill. Ang minimum wage earners ay yung mga manggagawa na tumatanggap ng 645 pesos kada araw. Mahalagaan niyang maisumite na ito ng mga mambabatas sa kanilang Senate counterparts, lalo't kailangan pa itong rebyuhin kung gaano makakaapekto sa ekonomiya. Sa Miyerkules, Hunyo 11, nakatakdang mag-sine di adjournment ang Senado. I don't want to give false hopes to our workers, manggagawa. Ang problema ko ngayon at iniisip ko rin, ito yung dahilan para outright mag-veto na. So sayang naman yung 100 piso na pinasa dito sa Senado. Samantala, iginiit ni Senate President Francis Escudero na hindi kabilang sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang panukalang wage hike bill. Nauna na ang inaprubahan ng Senado ang 100 pisong aumento sa sahod na kalahati ng bersyon ng nasa Kamara. Paliwanag ni Escudero, dapat munang pag-isahin sa BICAM ang magkaibang bersyon ng bills. Idinagdag pa niya na may mga inexempt silang maliliit na negosyo na hindi kayang magbigay ng 100 pisong dagdag. Naasahan naman niya ang darating na ito sa Senado sa mga susunod na araw. I haven't seen it. If you remember the Senate bill providing for a 100 pesos across the board wage increase, marami kaming in-exempt para protektahan yung maliliit talaga, yung micro and small industries na hindi kakayanin maski na 100. So, hindi ko pa nababasa yung pinasa nilang batas kung lahat ba kasama, tinanggal din ba nila yon, hindi ko pa nakikita. Grandest Parade for Queen CJ. Mainit na sinalubong ng mga Pinoy si Miss Grand International 2024 Christine Julian Opiaza sa kanyang Grand Homecoming Parade sa Mall of Asia ngayong Lunes, June 9. Stunning at malajosa ang ganda ni CJ. Suot ang green at golden gown na disenyo ni Mac Tumang na siya ring suot ni CJ sa kanyang coronation ceremony sa Bangkok, Thailand. Hindi alintana ng mga taga-subaybay ng beauty queen ang sama ng panahon. Masilayan lamang ang kauna-unahang queen ng Pilipinas para sa Miss Grand International. Kasama rin sa parada ang presidente ng MGI na si Nawat Itsarag Rizil. Matatandaan si CJ Opiaza ang first runner-up kay Rachel Gupta ng India, ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaan mula sa MGI management ay nagbitiw sa pwesto si Gupta dahilan para ilipat ang corona kay Opiaza. Susunod, isang linggo bago ang pasukan, nationwide brigada eskwela nagsimula na. Malinis na banyo at sapat na supply ng tubig sa public schools pinatututukan ni Pangulong Marcos.
At PNP Chief Torre tiniyak ang due process sa gitna ng kanyang utos na paramihan ng pag-aresto ng mga kriminal. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isang linggo na lang, pasukan na muli ng mga chikiting. Kaugnay niyan, nagsimula na ngayong Lunes ang taunang Brigada Eskwela ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Ito'y para matiyak na malinis at ligtas ang mga eskwelahan bago ang muling pagpasok ng mga mag-aaral sa June 16. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Hindi alintana ng mga magulang, mga guro at maging mga batang estudyante ang aga ng gising at init ng panahon makasama lang sa kick-off ng Nationwide Brigada Eskwela para sa academic year 2025-2026. Kanya-kanya silang dala ng walis, dustpan at sako panglinis at panghakot ng mga basura o kalat. Taon-taon nang nakikisa ang mga magulang at guro sa Brigada Eskwela dito sa Sunnybrook Elementary School sa General Trias, Cavite. Bukod kasi sa ito ang nagsisilbi nilang pagtulong sa paaralan, ito rin yung paraan nila ng pagtitiyak na malinis at ligtas ang pinag-aaralan ng kanilang mga anak. Lalo pat pumapatak sa panahon ng tag-ulan, pagbaha, habagat at bagyo ang pasukan ng mga bata. Ayon sa principal ng paaralan, nasa mahigit 4,700 estudyante ang kanilang inaasahang magbabalik eskwela. Bukod pa riyan ang mga transferee. Kaya pagpasok pa lang ng buwan, sinimulan na nilang inspeksyonin ang buong paaralan para malaman kung anong pagsasaayos nga ba ang kanilang ipaprioridad. Sila din ay binibigyan natin ng responsibilidad para maging co-owners para pangalagaan ng ating paaralan in terms of kalinisan, yung maintenance ng mga building. Ang magulang na si Lourdes na presidente rin ng SPTA ng paaralan, pagbabalik utang na loob sa serbisyo ng eskwelahan ang pakikiisa sa brigada. Ito ay nagsisilbing suporta naming mga magulang sa aming mga anak. Ito po ay pag-give back po naming mga magulang para sa magandang edukasyon na ipoprovide ng paaralang ito. Habang si Nanay Nona naman, nais ipaabot hanggang sa paaralan ang kanyang pag-aalaga sa kanyang anak. Nababahala kasi siya sa banta ng dengue at monkeypox, lalo pat may baby pa siyang inaalagaan sa kanilang tahanan. Para po sa pagpasok ng anak ko sa grade 6, malinis po yung kanilang paaralan. At dahil nga sa panahon ng tag-ulan tumapat ang simula ng klase ng mga bata, tiniyak ni Kadimas na handa ang kanilang paaralan na protektahan ang kanilang mga estudyante, lalo na sa peligro ng dengue. Ang ginagawa po natin, ang bawat sulok ng ating pong paaralan ay nililinis yan. Meron din tayong mga treated na mga mosquito net na kinakabit natin dito sa mga rooms kung saan isa sa mga nakita natin sa assessment na pwede itong maging unang atikihin ng lamok. At gaya rin sa karaniwang problema ng mga pampublikong paaralan, patuloy na sinusolusyonan ng SBES ang kakulangan nito sa classrooms, gaya na lang ng shift sa klase o may pang-umaga at may panghapon. Pero sa pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi lang classroom ang nakapukaw ng kanyang interes, kundi ang kalagayan ng mga palikuran. Aniya, delikado sa kalusugan ng mga mag-aaral ang maruming banyo. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Ang problema, sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig. Tatagal ang brigada sa mga paaralan hanggang Hunyo at 13. Tinataya namang aabot sa 27 milyong estudyante ang magbabalik eskwela ngayong taon, ayon yan sa kagawaran ng edukasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Personal na tumungo si PNP Chief General Nicolas Torre sa Commission on Human Rights para tiyaking gagalangin ng buong pulisya ang due process. Ito'y sa gitna ng utos ni Torre sa kanyang mga kawani na paramihan sa pag-aresto ng mga kriminal kahit walang warrant of arrest. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Para walang snatcher, hulihin mo ang snatcher. Para walang hold-upper, hulihin mo ang hold-upper. Ito ang direktiba ni General Nicolas Torre III isang linggo sa kanyang pamumuno sa Philippine National Police. Iginiit ng PNP chief sa kanyang mga tauhan ang paramihan ng panguhuli ng mga kriminal kahit walang warrant of arrest. Siniguro ni Torre na hindi ito mauuwi sa extrajudicial killings at mga pang-aabuso sa karapatan. Ang kanyang direktiba, kasuhan ang mga kriminal sa korte. Yung affidavit of arrest at paramihan ng aresto, kung yan may abusuhin ng pulis, tandaan natin, nandito ang human rights, together with the Internal Affairs Service, together with the NAPOLCOM, together with the Ombudsman. Paliwanag ng PNP chief, kahit walang warrant of arrest ay pwedeng hulihin ang suspect sa pamamagitan ng affidavit of arrest na pirmado ng arresting officer at ipipresenta sa piskalya. Sa ganitong paraan na aniya, wala nang takas sa mga sospek at walang delay sa hustisya para sa mga biktima. Sa unang pagkakataon, personal na tumungo ang isang PNP chief sa Commission on Human Rights para siguruhin ang due process sa mga pag-aresto. Sinusuportahan namin yung tungkulin ng pulis. Ang importante sa amin ay as long as the duty is performed within the bounds of the law at kung kailangan ho ng gumamit ng puwersa ng kapulisan, pwede naman po yan as long as it is necessary. Ayon sa talaan ng CHR, ang PNP ang nangungunang inirereklamo pagdating sa mga paglabaga. Kaya ayon sa CHR chair, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa bagong PNP chief. Pangunahing institusyon na binabantayan ng komisyon ay ang ating kapulisan. Dahil sila ho yung frontliner at mas marami rin talagang reklamo na natatanggap against the police personnel. Tinitiyak ng pamunuan ng PNP na mapaparusahan ng mga pulis na lalabag sa karapatang pantao at sa kabilang banda ay may reward naman ang maraming maipipresentang affidavit of arrest. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinaalalahanan naman ng Department of Justice si PNP Chief General Nicolas Torre na dapat labanan ang kriminalidad ng naayon sa batas. Ayon kay Justice Assistant Secretary Mico Clavano, suportado ng DOJ ang misyon ni Torre laban sa droga at krimen. Basta gagawin ito sa tamang paraan at may maayos na sistema at legal na proseso. Kinundin na rin ni Clavano ang umano'y quota system sa pag-aaresto na nila'y matagal ng issue at hindi makatao. Babala pa ng kagawaran, maaaring magdulot ng sangkatutak na reklamo laban sa mga pulis ang pananatili ng ganitong sistema. Yung quota system talagang alam naman natin na hindi talaga pwede yon dahil hindi naman numero ang tao. Ganyan. Ang sa amin lang, para hindi kami ma-flood or ma-congest ng mga cases against mga police officers, we just like to caution yung ganong mga statements with or to pair it up with yung siguro yung tamang proseso. Opisyal nang nanumpa si Brother Eddie Villanueva kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo bilang first nominee ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC party list. Ninais ni Brother Eddie Villanueva na manumpa kay Chief Justice Gesmundo bilang may pinakamataas na non-political na posisyon. Sa ranking ng COMELEC ng nakaraang midterm polls, nasa ika-10 pwesto ang CBAC party list na may isang seat sa Kongreso matapos makakuha ng halos 600,000 boto. Hangad ni Brother Eddie na maibalik sa posisyon bilang Deputy Speaker for Good Governance and Moral Uprightness para otomatikong maging ex-officio member sa lahat ng standing committee ng Kamara at makilahok naman sa mga objective na diskusyon. Sa pagbabalik ni Villanueva sa 20th Congress, muli niyang isusulong ang accountability at rule of law para maitaguyod niya ang katotohanan at hustisya sa lipunan. Pagdidiin na namin maaprubahan na sana yung FOI, Freedom of Information Act. Kasi itong absolute transparency, itong pinakamahalagang susi para malabanan ang korupsyon. Dagdagan ang bigat ng penalty sa heinous crimes, lalo na heinous crimes ng korupsyon. Gusto namin sana mas
absolute transparency ang electoral system. Kung maaari, tinatawag na hybrid electronic. Bumidang muli si Carlos Yulo sa kanyang pagbabalik kompetisyon matapos ang 10 buwan, matapos makakuha ng 1 ginto at 3 tanso sa 2025 Asian Artistic Gymnastics Championships sa South Korea. Nagkampiyon si Yulo sa floor exercise para sa kanyang golden 4-peat at nag-uwi rin ng tanso sa all-around vault at parallel bars. Sunod na target ni Yulo ang World Championships sa Jakarta sa October 19 hanggang 25 bago tapusin ang season sa 33rd SEA Games sa Thailand. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Filipino-American Broadway stars Nicole Scherzinger at Darren Criss wagi sa Tony Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Not just one winner, but 3 artists na may dugong Pinoy ang nagwagi sa isa sa pinaka-prestigyosong award-giving body sa mundo ng entertainment, ang Tony Awards. Kilalanin ang mga nanalo sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. 3 Pinoys win in one unforgettable night. Nanaig ang Pinoy Pride sa katatapos lamang na 78 Tony Awards na ginanap sa Radio City Music Hall sa New York nitong Linggo, June 8. Inarangalan ang kapwa may dugong Pinoy na sina Nicole Scherzinger at Darren Criss bilang Best Actor and Actress in Musical para sa kanilang mahusay na pagganap sa kanilang mga karakter sa theatrical play na Sunset Boulevard at Maybe Happy Ending. I am so honored to be recognized alongside these exceptional warrior women in this category. I want to thank all of you all so much. This is going to go really fast for making this little Hawaiian, Ukrainian, Filipino girls dream come true. So proud to represent. Congratulations to all of you here tonight on your achievements. Everybody out there, break a leg, and I'm going to go celebrate with my favorite kind of people to party with, theater people! Si Nicole Scherzinger ang ikalawang Pilipina na nagwagi sa kategoryang Best Leading Actress in a Musical na unang nasungkit ni Lea Salonga noong 1991 para sa kanyang performance sa Miss Saigon bilang Kim. Habang wagi rin si Marco Paglia ng Best Orchestration para sa Buena Vista Social Club. Samantala, speaking of Tony Awards, dumalo rin sa nasabing awards night ang OG Pinoy Tony winner na si Lea Salonga bilang presenter ng Maybe Happy Ending na nanalong Best Musical. Kabilang si Lea sa star-studded lineup ng mga presenters sa event. Ibinahagi rin ng Filipina theater legend ang larawan, katabi ang isang upuan na may pangalan niya. Hindi ito ang unang beses ng aktres na maging presenter. Taong 2021 nang unang maging presenter si Lea sa Tony Awards. Congratulations, Tony winners! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula kay Harry Truman. Ayon sa kanya, ang isang honest na public servant ay hindi maaaring maging mayaman sa politika. Maaari lamang niyang makuha ang kagalingan at contentment sa kanyang pagseserbisyo. At yan po mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.